Welcome sa ating Matapats Bible Lessons for Kids o ang ating online Sunday School. At masaya ako na muli kayong makasama sa panibagong pag-aaral patungkol sa books of the Bible. At muli, ako po si Teacher Camille. Nice to meet you everyone sa mga bago pa lamang nanonood ngayong araw. At bago tayo magsimula at mag-aral, syempre, we need to ask for guidance sa ating Panginoon. So everyone, let's bow our heads, close our eyes, and we will pray to Jesus. Lord Jesus, kami po'y nagpapasalamat ngayong hapon na muli niyo po kaming binigyan ng pagkakataon upang mag-aral ng inyong mga salita. Salamat, O Lord, dahil patuloy niyo po kaming pinapaalalahanan na kami po'y patuloy na aralin, Panginoon, ang books of the Bible. Lord Jesus, sa aming pag-aaral, linisin po ninyo ang aming puso't isipan upang kami po'y maging handang tanggapin ang inyong mga pagpapala at ang inyong pangangaral sa amin. Lord, pagpalain niyo po ang bawat nakikinig, Panginoon, at bigyan kaming lahat, O Lord, ng pandinig na handang sumunod sa iyong mga salita. Lord Jesus, pagpalain mo po ang mga bata, ang mga magulang, ang aming mga pastors and leaders, Panginoon. And Lord Jesus, dalangin din po namin na anuman po ang aming matutunan, ito'y maging kaluwalhatian sa iyong pangalan. We thank you for all the blessings and protection po sa aming buhay. We give you all the glory and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Now that we're done praying, mga bata, it means we are going to praise and worship Jesus. So tayo ay magsama-sama upang siya ay purihin. Ating awitin ang kantang ito. Okay? Let's go, kids! Let's worship the Lord! Feel him all over me.
Good job mga bata sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. At alam ko na nagagalak si Jesus dahil patuloy natin siyang binibigyan ng ating praise and worship. At ngayong araw, tayo ay magsisimula na sa ating pag-aaral about the books of the Bible. So, ready na ba kayong makinig? Wow! Ready na ba kayo mag-participate? Good job! So, tayo ay patuloy na mag-aaral patungkol sa books of the Bible at tayo ay magpo-focus sa Old Testament. Okay? For the last 2 weeks mga bata na tayo ay nag-aral, ating nalaman ang patungkol sa first 5 at sa all that history ng Old Testament. At ngayong araw, syempre, ating i-review muna ang first 5 at ang all that history. At syempre, sasamahan natin yan ng motions or hand gestures. Okay? So, let's begin! Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st, 2nd Samuel, 1st, 2nd Kings, 1st, 2nd Chronicles, Pani Ezra, Ezra, Nehemiah, Esther. Okay, great job mga bata. Ulitin natin ng mas mabilis. Okay? Ready na kayo ulit? Okay, let's begin! Let's begin mga bata. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st, 2nd Samuel, 1st, 2nd Kings, 1st, 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther. Great job mga bata! Ang galing ninyo dahil naalala natin ang patungkol sa first 5 at sa all that history. And today mga bata, mag-aaral tayo ng panibagong lesson at yan yung sunod na libro sa ating napag-aralan last week. And bibigyan natin ito ng pamagat na Better Than Shakespeare. Ulitin nga natin, Better Than Shakespeare. Teacher Camille, sino si Shakespeare? That's a good question mga bata. Si Shakespeare po ay isang poet. Siya po ay isang manunulat ng mga tula. At kaya, patungkol kay Shakespeare yung ating pag-aaralan dahil yung mga books sa Old Testament na ating aalamin today ay ang poetry books of the Bible. Ano ulit yon? Poetry books of the Bible. Ibig sabihin, mga tula ng ating Biblia. So, ready na ba kayong makilala ang ating mga books mula sa Better Than Shakespeare? Wow! That's so good to hear. So, let's begin with our lesson about, ano ulit yung title? Better Than Shakespeare. Trivia time muna mga bata. Alam nyo ba na ang mga tula o poetry ay nasa atin ng sibilisasyon sa loob ng mahabang panahon? At ito ay maririnig at makikita sa panahon ng ating Biblia. And did you know mga bata na yung mga worship songs o hymns na ating inaawit sa ating panahon ngayon ay mula sa biblical poetry. Ibig sabihin, yung mga books na ating pag-aaralan ngayong araw ay mga pinagmumulan ng mga awitin natin ngayon. Ang galing, no? Right, ang galing talaga. So, yan yung poetry books of the Bible. Now, mga bata, may babasahin ako sa inyong Bible verses para lalo nating matandaan ang kahalagahan ng pag-aaral natin ng mga poetry books ng ating Biblia. So mula yon sa Proverbs chapter 1 verses 1 to 7,
So babasahin ko mga bata sa English. The Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel, to know wisdom and instruction, to perceive the words of understanding, to receive the instruction of wisdom, justice and judgment and equity, to give subtlety to the simple, to the young man knowledge and discretion. A wise man will hear and will increase learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsels. To understand a proverb and the interpretation, the words of the wise and their dark sayings. Verse 7, at yung dapat nyong tandaan, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Ang poetry books ng ating Biblia mga bata ay naglalaman ng mga instruction, ng mga katuruan, at ng mga pagtatama. At upang ating iyon maintindihan, kailangan magkaroon tayo ng pagkatakot sa ating Diyos. Hindi yung parang natatakot sa multo ha, kung hindi yung Diyos na pagkatakot. So upang tayo ay magkaroon ng knowledge and wisdom, dahil kailangan natin yun mga bata sa pag-aaral ng poetry books kasi mga tula sila, malalalim yung ibig sabihin. Kailangan natin na magkaroon ng pagkatakot sa ating Diyos. At gaya ng binasa rin natin, kailangan natin makinig at sundin upang tayo ay patuloy na lumago at matuto sa salita ng ating Panginoon. So yan mga bata ang kailangan nating tandaan sa pag-aaral ng Poetry Books of the Bible. Now let's continue our lesson mga bata. The poetry books of our Bible are 5. At yun ang Job, Psalm, Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Solomon. Ano ulit yon? Job, Psalm, Proverbs, Ecclesiastes, at Song of Solomon. So ating alamin yung hand gestures para sa mga books na ito at kung ano ang kanilang nilalaman. So everyone, listen carefully at syempre, sabayan niyo ako sa ating action for each poetry book. Let's begin! The first book in our poetry section ay ang Book of Job. Parang kinakamot natin yung ating braso. Book of Job. Teacher, bakit po natin kailangan kamutin yung ating braso upang maalala ang Book of Job? Good question yan mga bata. Ito ay dahil pag ating kakamutin yung ating braso, pag sinabi nating Book of Job, ating maaalala ang kanyang story. Ano bang nangyari kay Job mga bata? So si Job ay isang mayamang tao at may maayos na pamilya at maraming ari-arian. Ngunit isang araw, pinahintulutan ng Panginoon na subukin ang kanyang buhay. At sa gitna ng kanyang mga naging karamdaman, sakit sa balat, bukol simula ulo hanggang paa, namatayan siya ng kanyang mga anak at iniwan pa siya ng kanyang asawa at nawala ang kanyang mga ari-arian, lahat. Yun ang naging pagsubok ni Job mga bata. At kahit ganun ang nangyari sa kanya, napatunayan ng ating Panginoon na si Job ay isang matapat na alagad. At pagkatapos ng kanyang pagsubok, pinagpala po si Job ng doble-doble ng ating Panginoon. So ang Book of Job mga bata ay magtuturo sa atin kung paano natin dapat harapin ang ating mga pagsubok sa ating buhay. Alam niyo ba mga bata na si Job, kahit yung mga kaibigan siya, diniscourage siya, ngunit hindi siya nagalit sa ating Panginoon. At sinabi niya, "The Lord giveth, the Lord take away." At sinabi niya pa, "My Redeemer lives."
Naniniwala si Job na ang Panginoon ay hindi nais na siya ay mapasama. Kaya naman mga bata, kung gusto niyo malaman kung paano natin dapat harapin at kung paano natin malalagpasan ang ating mga problema, basahin po natin ang Book of Job. Ang ating next book ay Psalm. Right! Psalm. Para tayo nagpi-praise and worship. Ang Book of Psalm mga bata ay ang pinakamahabang libro sa ating Biblia at ito ay naglalaman ng mga awitin. Tama kayo nang narinig mga bata. Ang Book of Psalm ay Book of Songs din. At sinulat ito mga bata upang awitin ng mga alagad ng ating Panginoon sa tuwing mag-isa o sa tuwing sama-sama. Marami ang nagsulat ng Book of Psalm, ngunit mga bata, ang pinaka-reason sa kanilang pagsusulat ay sabihin, mailahad ang kanilang nararamdaman sa ating Panginoon. Sa tuwing sila ay masaya, malungkot, natatakot, or sila ay nagpapasalamat, o sila ay may pag-asa sa kanilang mga puso, ang kanilang inaawit ay mula sa Book of Psalm. At mga bata, ito rin ang nais ituro ng librong ito sa atin. Na sa tuwing tayo ay malungkot, masaya, natatakot, nagpapasalamat, o nagkakaroon ng pag-asa, ito ay dapat sabihin natin sa ating Panginoon. Walang bagay ang hindi natin pwedeng sabihin sa Panginoon. Lahat ay pwede. At matutuwa ang Panginoon sa tuwing tayo ay magpupuri, sa tuwing tayo ay aawit, kapag tayo ay may nararamdaman. Nais yan ng Panginoon marinig. At kung gusto nyong may awitin mga bata, maaari nyong basahin ang Book of Psalm. Makikita nyo rito ang iba't ibang awitin ng mga manunulat at syempre malalaman nyo rin yung kanilang nararamdaman. So yan ang Book of Psalm. Ang pangatlong libro sa Better Than Shakespeare books ay ang Book of Proverbs. Para tayo nagtuturo na parang teacher. Proverbs. Dahil ang Book of Proverbs na sinulat ni Solomon, ang anak ni King David, ay naglalaman ng maraming lessons na ating magagamit sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Si Solomon ay kilala sa pagiging wise at ito ay ang kanyang hiniling sa ating Panginoon. Kaya naman mga bata, ang Book of Proverbs ay naglalaman ng mga kasabihan upang tayo ay turuan na parang teacher. So kung gusto natin na tayo ay matuto patungkol sa pang-araw-araw nating buhay, basahin po natin ang Book of Proverbs. Great job! Ang pang-apat na libro sa poetry section of the Bible ay ang Book of Ecclesiastes. Yung parang hindi natin alam mga bata, Ecclesiastes. Teacher, bakit ganito yung action natin sa Book of Ecclesiastes? Dahil mga bata, ang libro na ito na sinulat ni King Solomon ay minsan hindi naiintindihan ng karamihan. Minsan pa nga naiisip ng mga nagbabasa sa librong ito na puro negative ang laman ng Book of Ecclesiastes. Ngunit mga bata, hindi natin nalalaman na ang Book of Ecclesiastes ay patungkol sa buhay. At sinasabi rin dito sa librong ito na ang sekreto upang ma-enjoy natin ang buhay na bigay ng ating Panginoon ay faith at patience. Pag tayo ay may pananampalataya at mahabang pasensya, ating mai-enjoy ang buhay na plano ng ating Panginoon para sa atin. So yan yung Book of Ecclesiastes.
Ang last, at syempre, definitely not the least, ay ang Song of Solomon. Teacher, paano yung action natin sa Song of Solomon? Meron ako ditong parang singsing. So kung may singsing kayo dyan, hiramin niyo muna. Okay? Dahil gagamitin natin siya sa pag-aak ng Song of Solomon. Okay. So ang gagawin natin, ilalagay natin yung singsing dito sa wedding finger. Yan, dito, parang wedding ring. Ayan yung Song of Solomon. Ulitin natin. Song of Solomon. Teacher, bakit wedding ring? Magandang tanong. Dahil ang Song of Solomon na sinulat ni King Solomon ay patungkol sa love. At ito ay patungkol sa pagmamahalan ng wife and husband o mag-asawa. At syempre, hindi lang doon. Dito rin ipinapahayag yung greater love ng ating Panginoon sa atin. Na kaya tayo o yung ating mga magulang ay nagmamahalan dahil sa greater love ng ating Panginoon sa atin. So, yan yung Song of Solomon. At nais ding sabihin dito sa librong ito na ang pag-ibig, mga bata, ito ay nagsisimula sa falling in love o yung mai-in love ka sa isang tao. Pagsisimula. Sunod ay uniting in love. Ibig sabihin, pag nagpakasal, yung isang babae at lalaki, magiging isa na sila. So, magiging united na sila. At pagkatapos ng mga bata, syempre, dadanas sila ng mga pagsubok. So, struggling in love. So, kahit may pagsubok, may pagmamahalan pa rin. At ang pinakahuli, maturing in love. Ibig sabihin, sila ay lalago at matututo at magiging matured sa pagmamahal. So, yan ang Song of Solomon patungkol sa love. Great job, kids! Ngayong natapos na ang 5 libro sa poetry section of the Bible, ating gawin ang isang review. Okay? Upang hindi nyo makalimutan ang Better Than Shakespeare. Simulan natin to sa Book of Job. And next, Psalm. And next one, Proverbs. At ano yung sunod? Ecclesiastes. At ang panghuli ay ang Song of Solomon. Gawin natin ng mas mabilis. Ready? Go! Job, Psalm, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon. Good job! At yan ang mga poetry books ng ating Biblia. Good job, kids! Palakpakan ninyo ang inyong sarili dahil natapos na nating aralin ang ating lesson ngayon. Good job! This time, mga bata, balikan natin yung iba pang libro na ating naaral last week. Okay? Simulan natin sa first 5, sa All That History, at yung lesson natin ngayon, Better Than Shakespeare. Sabayan niyo ako, ha? Ready? Let's begin with Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st, 2nd Samuel, 1st, 2nd Kings, 1st, 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalm, Proverbs, Ecclesiastes, at Song of Solomon. Good job, kids! Palakpakan natin ang Panginoon dahil siya ang pinagmulan ng ating pagkatuto ngayong araw. Thank you, Jesus!
So mga bata, huwag niyong kalimutang i-recite yung mga naaral nating books para hindi nyo makalimutan. Okay? Alright, aasahan namin yan. Ngayon mga bata, it's time to say goodbye. Ngunit huwag kayong malulungkot dahil magkikita-kita pa rin tayo sa susunod na linggo kung hindi pa darating ang ating Panginoon. Kaya naman mga bata, sa ating mga tahanan, patuloy nating aralin ang mga libro ng Biblia. At huwag lang po natin siyang i-memorize or kabisaduhin, bagkus ating basahin ang ating Bible. Kasi kung i-memorize natin yung mga books pero hindi natin babasahin, hindi tayo matututo. Kaya naman mga bata, let's memorize the books and read the books of the Bible. Okay ba yon? Okay. So this time mga bata, syempre, hindi tayo maghihiwalay-hiwalay nang hindi nananalangin. So ating pasalamatan ng ating Panginoon dahil muli tayong natuto. At syempre, mag-pray din tayo na sa tuwing babasahin natin yung poetry books, yung Job, Psalm, Proverbs, Ecclesiastes at Song of Solomon, sa tuwing babasahin natin tong mga malalalim na libro ng Biblia, ay bigyan tayo ng knowledge and wisdom ng ating Panginoon. So let's all pray for our closing mga bata. Close your eyes and bow your heads. Lord Jesus, ngayong hapon kami po ay nagpapasalamat sa iyong pagkakataon na pinagkaloob sa amin upang kami po ay makapag-aral at matuto patungkol sa poetry books of the Bible. Lord, sa tuwing babasahin namin ang mga librong ito, naway bigyan mo po kami ng knowledge and wisdom upang aming malaman ang iyong nais sabihin sa amin at aming marinig ang iyong boses sa pamamagitan, Panginoon, ng pagbabasa ng Book of Job, Psalm, Proverbs, Ecclesiastes at Song of Solomon. Lord, kung sa amin lamang po, hindi po namin ito maiintindihan. Ngunit Panginoon, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, nabigyan kami ng katalinuhan, Panginoon, aming malalaman ang nais mong sabihin sa amin. Lord Jesus, salamat po sa araw-araw na pinagkaloob niyo po sa amin. Lagi po kami magkakaroon, Panginoon, ng pagkatakot sa iyo bilang aming Diyos upang kami magkamit ng knowledge and wisdom mula sa iyo. We give you all the glory, Lord Jesus. Bless everyone that are listening right now. And sa mga magulang at sa mga bata, Panginoon, patuloy mong pagpalain at muli silang ibalik sa panibagong pag-aaral sa susunod na linggo. Maraming salamat, O Lord. We give you all the glory and praise. In Jesus' name, Amen. At thank you mga bata muli sa inyong pag-attend ngayong araw. Ako ay nagagalak dahil patuloy kayong nag-aaral. At syempre, mas masaya ang ating Panginoon. Muli, ako si Teacher Camille at see you sa ating mga susunod na pag-aaral. Huwag niyo pong kalimutan ang mga books na ating natapos sa Old Testament. I-recite niyo po yan kasama ang inyong buong pamilya. Maraming salamat po sa pakikinig. See you and God bless everyone. Goodbye! The books of the Bible, time-tested and reliable. Scripture has a power that's undeniable. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, and Amos, Obadiah, Jonah, Micah,
Nahum, Habakkuk, and Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. The books of the Bible, their wisdom's verifiable. Scripture has a power that's undeniable. Matthew, Mark, Luke, and John, Acts and Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, Thessalonians 1 and 2, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 and 2 Peter, 1 and 2 John, 3 John, Jude and Revelation, the books of the Bible, time-tested and reliable. Now you know all 66 books of the Bible.